Hello mga kasabong. Ninyo Anthony sa El Nino Conditioning System, ang observant na magmamanok. Shoutout sa lahat ng El Nino Conditioning System members. Shoutout sa lahat kong mga subscriber. Shoutout sa lahat kong followers. Shoutout sa lahat kong mga viewers. Hindi ko na kayo maisa-isa. Ah, Kaya kung magpa-shoutout kayo sa latest ko na video, doon kayo magpa-shoutout para mabasa ko at lagyan nyo yung address para ma-mention ko kayo sa next vlog ko. So, may nag-update sa akin sa mga laban nila. So, ang paraan ko na ngayon sa mga update ng mga laban ng mga members ko ay sa comment ko na lang ilagay ha. Sa comment ko na lang kasi gusto ko nang kumita. Gusto ko nang kumita sa Facebook. So, kaya ayaw ko nang ilagay sa upload. Doon sa comment section ko na lang ilagay yung mga videos ng mga update ng mga members ko na nagpapanalo. Kahit natatalo, ipabasa naman nila sa akin eh. Doon ko ilagay, makita nyo kahit talo patay din kalaban. So, ganyan po ang mga members ko nag-update. So, pero ang mga members ko 90% winning. Hindi po yan pagyayabang kasi unang pamember pa nila sa akin champion agad. Kadalasan ha, nagpapanalo agad. Mayroong straight 8 panalo, 9 na panalo, 6 na panalo. Mayroon nga nag-update sa akin, magbasa kayo sa comment. Lahat panalo, tabla lang pinakatalo niya. Subscriber pa lang yun, paano kung member ko yun? Kaya may mga sekreto din akong tinataguan para lang to sa mga members ko. Kung gusto niyo magpa-member, mag-PM lang kayo sa akin. Ninyo Anthony ang Facebook ko, Ninyo Anthony ang YouTube ko. So wala akong tinatagong identity. Kahit TikTok Ninyo Anthony, kahit Bilibili Ninyo Anthony Muanya yung account ko. Wala akong tinatagong identity, ang tinatago ko lang yung mga sekreto. Pero itong sinishare ko na sistema, pag tahi-tahiin nyo lang to, magpapanalo na kayo. Kahit hindi ko pa sasabihin yung sekreto ng El Nino Conditioning System, kahit manood lang kayo sa mga video ko, makita nyo ang mga video ko na effective talaga. Kasi may mga subscriber akong nagcha-champion na rin. Kahit hindi ko pa member ha, nagcha-champion, nag-update, nagcha-champion, nagpapanalo gamit ang sistema ko. So, ang pinapabayaran ko yung mga sekreto ko. Kasi sinishare ko naman dito yung sistema ko eh. Sinishare ko. Pero yung may mga sekreto, sa amin lang yun. Yun. Hindi na kailangan ng trial and error. Panalo na agad. Hindi na kailangan ng trial and error ang sistema ko. Kasi subok ko na yun. At ipapasa ko na lang through videos and chart yung mga sistema ko. Sigurado magpapanalo na agad ang gagamit. 90% ng aking mga members nagpapanalo. So, saan pa kayo? 'Di ba? Kaya nga itong pag-share ko ng video kasi hindi ako kumikita sa YouTube eh. Kaya doon lang ako sa mga balato kumikita, sa mga membership fee. Wala pa talaga revenue. O may kunti-kunti, $6 lahat, 2 buwan, $6, 300 lang 'yun. 300 pesos lang 'yun. So, yun lang ang revenue ko sa YouTube. Sa Facebook wala pa. Hindi ako marunong mag-edit, hindi rin ako marunong sa mga settings. Kaya upload lang ako ng upload hanggang sa mag-hit tong mga video ko, aabot ng 1,000,000 views para lalaki naman kita. Kaya paki-share naman at paki-like, lalo na sa mga nanonood sa USA, United States of America. Meron ako maraming viewers dyan. May mga member din ako dyan sa Canada, Toronto, Canada. Meron din ako member dyan sa Africa, South Africa, sa Dubai, mayroon bago sa Dubai. Sa United Arab Emirates meron. Sa mga seaman, marami. Sa mga Filipino, marami din dito. Mga kapitbahay ko nga, gumagamit lang siguro yan ng dami account. Nagpamember na yan sa akin eh, kasi may mga pride kasi tayo eh. So, tingin nila sa akin small time, pero naniniwala sila sa sistema ko, kaya ayaw nila magpakita ng identity, di ba? Yung mga farm, yung marami yang nagpa-member sa akin, ang gamit
emoji lang yung profile picture nila. Ganito kasi ang sistema ko eh. Mini-message ko yung malalaking farm. Tapos pag bigla mini-message ko yung malalaking farm. Tapos may magme-message sa akin na account na dummy account. Pagkatapos kong i-message yung mga malalaking farm, may mag-message sa akin. Tapos mag-usap-usap kami. Tapos makita nila na totoo, makapanood sila pa sa mga video ko, sa mga upload na video na laban ng manok ng mga members ko at laban ng manok ko mismo. Kaya nakita na nagagalingan sila magpapamember. Pero dami account ang gamit. So it means yung farm na yun, possible. Yun yung ang time na yun, message ko. Tapos yung farm na yun, nag-message ako sa farm na yun, biglang may dami account na nag-message sa akin, nagpa-member. At ang feedback, ang ganda. 1 linggo pa lang. Para lang halimaw pumalo manok nila. Kasi sa El Nino conditioning system, super agad ang palo. Super. Wala nang kinabukasan ang tatamaan. Kaya mag-iingat kayo pag naka-El Nino conditioning system kayo. Gumamit kayo ng sparring cock. Yung mga reject na ba? Kung mabalda man, okay lang. Huwag mong pagparisin ang naka-El Nino conditioning system. Huwag mong pagparisin kasi masisira. Na mayroon talaga masisira dyan. Paano kung yung dalawa ang masira? Magkatamaan sa bayan. Mapilay, mabalian ang pakpak. Sayang ang manok. Sayang ang manok. Kaya ingat-ingat po sa pagkukondisyon. Dapat mayroon kayong sparring cock, sparring stag, mga hindi na kailangan masyado ba, mga reject na. Kaya mag-iingat po kayo sa paghahanda ng manok. Kasi isang pagkakamali lang, masisira ang manok. Sayang talaga. Kaya sa gusto magpa-member, mag-PM na kayo sa akin. So ngayon, isi-share ko naman ang mga senyalis sa paa. May mga senyalis sa paa na hindi pa alam kung bakit yan nananalo. Dati, nung naglaban kami sa Sugarland sa Cebu, ang mga gamit naming manok, kabi, yung ganyan ang daliri ba, panalo, halos walang sugat. So, yung mga kabi na pa ganun, kumakabig yan ng pera. Ayusin mo lang pagkondisyon. Ha? Yang mga kabi ang paa, hindi po yan, although, abnormalities yan, pero para sa mga matatandang nagmamanok, kumakabi yan ng pera. Kaya, maganda din yan, basta maayos lang pumalo ha. At, yan ay senyalis na kumakabi yan ng pera. Kaya, yun ang ginamit namin sa Sugarland, kunti lang sugat panalo. Ako nagkondisyon. Tapos, sa paa, yung double spar. Dalawa dito. Maganda din yan, senyalis. Kaya, kung may manok kayong double spar, siyempre, kondisyonin nyo at ilaban nyo. Ang proper conditioning pa rin ang nagpapanalo sa manok. Kasi kinokondisyon nyo para ilaban at positive na ang utak nyo dahil nakasinyalado yung tahid ng manok nyo. Kaya madadagdagan ang chance nyo na manalo. Yan po. Sa kaliskis naman. Sa kaliskis, dapat lahat ng kaliskis, positive ang tingin nyo. Positive ang tingin nyo sa bawat kaliskis. Kahit may kaliskis na nagtatalo, yung bugtungan, yung may isang putok sa baba ng tahid, yun, yung napaikot ng 5 kaliskis, napaikutan ng 5 kaliskis, malas ako nun. Kaya, pero kung i-positive mo ang pananaw dyan, kahit ako malas ako nun, di ko na kinakal yun, di ko na kinakal. Iniisip ko na positive, na ito, positive ko, sigurado, babakuran to ng palo ng manok ko. Ayun, may lumulusot din. Kaya, dapat positive lahat kasi ang control talaga ng lahat, nasa utak. Nasa utak natin ng mga handler, may-ari ng manok. Kasi ang manok, maliit lang ang utak eh. Kung ikaw nagpapadala sa kaba, mararamdaman niya ng manok. Kaya positive ka lang palagi, huwag kang kabahan. Kaya ang mga magmamanok na maraming pera, madalas na nanalo kasi walang kaba yung pera nila eh. Pag tayo mga small time, may kaba tayo kahit kunting talo, kunting logro,
kinakabahan, nararamdaman niya ng manok. Kaya iwasan yung kabahan sa aktual na laban. Kahit anong sinyalis pa ng paa ng manok nyo. Itong mga black spar. Bakit ba ang black spar nagpapanalo? Alam nyo ba yung mga black spar na yan? Yan ang mga hybrid. Bakit? Ang hybrid ay produksyon ng dalawang magkaibang bloodline. So, palagay natin, green leg yung babae, white leg yung lalaki. Pag pinagsama yun, may lalabas na black spar. Basta crosses na magkaiba ang paa, may lalabas na black spar. So, it means, yan ang sinyalis na hybrid ang manok pag black spar. Ginawa naman ng mga tao, inisip nila niya, yan ay sinyalis na malakas ang manok. Pero hindi nila alam, yan ang sign ng pagka-hybrid ng manok, yung mga black spar, yung mga suta ng paa. Kasi ang nagiging suta yan dahil may lahing hats at may lahing round head yan, pinagsama, nagiging suta. Yung dalawang magkaibang pamilya ba, dapat pag meeting mo yan, may lalabas minsan na suta. So, yung pagiging suta ay sign yan ng pagiging hybrid na ang hybrid ang ibig sabihin mixture of two bloodline. Parang mga tao. Pilipino at Amerikano, magaganda ang magiging resulta. So, hybrid ang resulta dahil pinagmix ang dalawang lahi. Ganun po yun. Kaya, kaya nga ang sa breeding, pag magkaibang bloodline ipaghalo, yan ang hybrid. Kaya crosses ang magaling. Hybrid ang resulta. Pag nagkukross ka, hindi yung nagpupure ka. Dapat nagkukross ka palagi. May infusion para hybrid palagi ang maging resulta. Ganun po yun. Pero ginagawa lang nating ay tawag na to, sinyalis, suta, pero sign yan ng pagiging hybrid. Yung pagiging suta, sign yan ng pagiging hybrid. Ganun po. Kaya, kung may manok, tingin nyo may mga abnormality, lalo na sa kulay, sa kaliskis, pagiging hybrid, sign yan ng pagiging hybrid. Lalo na, hasil, i-cross mo sa American Fowl. Ang kaliskis niyan is maliliit. Kadalasan maliliit. Tas iniisip ng mga tao, sinyalis yan kasi maliliit yung one. Yun, pero yun ang ang iniisip ng may-ari ay ang manok niya ay sinyalado. Pero ang ibig sabihin nun, ang manok niya ay hybrid kay mixture ng dalawang different bloodline. Kaya naglalabas ng maliliit na kaliskis. Kaya yun ang nagdadagdag sa power ng manok. Lalo na ang pag-iisip ng may-ari ay sinyalado manok niya, positive. Kaya lagi mataas ang tsansang manalo ang mga manok na ganyan. May mga sinyal sa paa. Kaya pag sa puro na manok, puro rin sa kabili, pag-mix yan, ang resulta puro talo. Lalo na kung parehong puro sila sa isang bloodline, pag-mix, ang mga anak niyan puro. Pag ilaban mo, puro talo. Pero maganda lang yan, pang-cross sa ibang bloodline, pang-cross sa mga battle cross, at ang hirap niyan buhayin yung mga ganyang manok. Kaya mahal ang mga puro Kaya kung gusto nyo ma-maintain yung winning ng inyong manok, kung anong malapit na palo sa manok nyo, yun ang i-cross nyo. Kahit anong bloodline ba yan, kahit anong crosses ba yan. Kasi ang pagbibreed naman is trial and error Kaya try and try. Kaya kung tatama ka na, kung mayroon ka ng base na bloodline na nagpapanalo, pasukan mo na lang ng iba pang nagpapanalong manok para mataas ang tsansang manalo pa. Yan ang muna masishare ko guys. Ang sinyalis ng mga paa ng manok ay sign ng pagiging hybrid ng manok. Kaya i-positive nyo ang isip sa mga sinyalis ng manok, sigurado positive din maging resulta. Salamat po.